righteousness of thy testimonies is everlasting. Give me understanding, and I shall live. Ulitin natin sabay-sabay yung 4140. Ready, go. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. I pray na kayo pumapala. Turuan niyo po kami, Lord, sa basic na topic ngayon, but napaka-importante rin, even mga bata ay kayong unawain to, Lord. Magpakatutulong kami sa inyo, sa mga salita, sa aming sarili. Gabayin niyo po niyo lingkod, bawat isa. Kayo po may taas, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Okay. Magandang umaga po. Sino lang wala? DM lang. Joshua. Wala na ata si Joshua. Ano ba? Tayo natin siya na ilang ano kang wala. Ano busuin yung sarili mo? Ano ginawa mo sa Timberland? Ano ginawa mo dun? Nag-isa ka lang. Ano lang po sa project po namin sa school. Pinapunta po kami doon. Saan? Hanggang saan? Pagkataas ng tapos po ng school namin, diretso po ulit kami. Magkasama ka? Opo. Okay. Title po natin ngayong umaga. Mamaya ibang topic tayo sa Bible quiz. Ay, yung title natin is medyo basic na pero importante. Title natin is Pure Loves Pure. Pure Loves Pure. Subtitle, Who Really Loves the Word of God? Sinong mahalan salita ng Diyos? Taas kamay. Taas. Wala. Ay. Parang kanina nga ito no? So, katotohanan kanina, ngayon, salita ng Diyos. Ganun pa rin yung katotohanan. Kaya objective natin, para mahalin natin ang husto at totoo ang salita ng Diyos. Itong mga nag-arali ngayon, mga kulto, ganun ang pinapalabas nila. Mahal nila ang, mahal nila. Hindi mo alam mahal yung katotohanan eh. Alam mo yung iglesia ni Manalo, alam nilang mali sila eh. Unless napaka-ewan mo. Pakatanga mo na lang, di mo alam na niloloko kayo doon. Pero naniniwala pa rin sila, or at least, sumusuporta sila doon. Tapos ngayon, ang palabas kesyo, hindi rin malaman kung saan nilok yung kampe. Tapos, ang palabas nila kesyo, hindi naman daw dinidiktahan yung may mga nakinig akong ganun eh. Hindi naman daw eh. Yung nga sinasabi nila, kaya nga sila nilalapitan ng politiko eh. Block voting. Napaka-hipokrito, no? So kaya, ang hirap mong maligtas pag andun ka. Ngayon, apply natin ito sa sarili natin. Kaya, napaka-basic nito at the same time, napakalalim. Kaya ulitin ko pa, pure loves pure. Alam niyo yung pure? Ano yung sabihin ng pure? Marami tayo dito. Pure love, attraction, pursuit, levels of purity. Pag-usapan natin isa-isa. Define natin, baka kasi ito ba't pwede mong gamitin itong kung nagde-define kayo ng sinabing pure, puro, ano nga yun? Walang ibang halo, unmixed with any other matter. Pag pure gold, hindi yun grocery ha. Ibig sabihin, walang halo kasi karamihan po lalo ng gold. Natakil na natin yung last time, di ba? Silver and gold. Matagal ng yun, mga precious metals yan ng panahon pa nila. No? So, hindi yung nakikitang ginto lang nasa lupa. So, minimina, and then, pinupurify. Naalala nyo ba yun? Okay? So, may chemical sila ngayon. Madali na yung process, pero hindi, mahirap pa rin. Napakatagal. Dinadaan sa maraming proseso para makuha yung pure, no? So, yung 24 carats, hindi pa rin 100% yun, pero maliit na,
porsyento na yung, so, pwede sabihin pure. Then, free from dust, kung ano man yan, spotless, stainless, walang halo. Ngayon, pinag-uusapan natin, spiritual. O, anong ibig sabihin ng pagmamahal? Alam na alam nyo yan. Ano yung mahal? Love ko to. A strong affection for another arising out of kinship or personal ties. Sabihin kasi mahal mo, kasi malahi, pero malawak yan, hindi lang sa kalahi, no? Sexual naman to, alam nyo rin yan, pero hindi lang yun, no? Admiration, yan. Gusto mo to, okay to, yan. Kaya mahal mo. At warmth. Okay? Enthusiasm or devotion, medyo lumalayo na yan, pero ganun din yan. Kung saan ka, ano madalas mong ginagawa? Mamaya tayo doon, nasa definition pa lang tayo, no? So, yun na yun. Ano tinuturo niya dyan? Unselfish, loyal, and benevolent. Merong isang chapter dyan, no? Dedicated. Ano yun? 13, verse 2. Ano yung chapter, love chapter? Alimutan mo na. Eze, ano yung love chapter sa Bible? Ayan. So actually, buong Bible, puro love yan na tama, eh, no? Pero first ko, dinefine yan. Kaya ibang ano dito, familiar kayo, eh. So, iba naman yan, no? Okay, iba yung love sa tennis, ha? And then, ano yung pure? Yun nga yung pure, no? Love, pure, attraction, pursuit. Kasi yung pursuit, ayun yung hinahabol mo, ayun yung gusto mo, ayun yung gusto mo ma-achieve, at malaman, kung ano man yan. And then, wala dito eh. Pero pag sinabing levels, ano yung sabihin level? Antas. Antas. A measure of the difference altitude. Kaya sa building, level 1, level 2, level 3, kahit yung grade nyo, grade 1, grade 2, level 1, level 2. Ang gusto ko lang ano dito, may iba-ibang level ng purity. Nabanggit nga natin gold kanina, 99% pure, 99.99% pure. Iba-ibang level yon. So ngayon, spiritual tayo ngayon. Kasi ang tanong dito, mahal mo ba yung salita ng Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Ang hirap sagutin yan eh. Naalala si Peter, tinanong siya ni Jesus, di ba? Lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako? Mamatay ang Panginoon, nabuhay magmuli. Anong gagawin ng mga lingkod niya dapat? Di patuloy yung gawain niya. Ito si Pedro, tsaka yung iba, sumama. Anong ginawa? Balik sa dating gawain. No? Kaya medyo masama din loob ko kaninang umaga. Ba, naiintindihan ko naman kayo eh. May gagawin kayo. Hindi ko lang itong mga anak ko, sinasanay ko yan. Kasi dami ko rin nakitang anak ng pasto, iba yung perso sa buhay. Iba. Parang walang natutunan din bandang huli. Alam mo, pag hinuli mo ang Diyos, ano ka? Magkakamali ka. Amen? Kaya ang gandang topic natin kanina, Sunday school eh. So, babalikan natin yan. Yan, nasabi ko sa mga anak ko, hindi mo kailangan maging milyonaryo. Kung aabot ka doon, di okay. Pero yung pag inuna mo na yung pag-aaral, kung ano man yan, sabi nga sa yung pag-aaral ngayon, parang business na lang eh. At hindi niya ba may nagpo-propose pa nga yan, kaya daw nagkaroon ng public education. Maganda sana education, pero yung iba dyan, ginawa ng literal, hindi lang business. Support sa business. Naintindihan niyo ba yun? So parang, kaya tayo pinag-aaral para lang may kaalipin. So may ibang level ng ano yun, conspiracy. Pero in a way, totoo eh. Totoo lang. Kaya never nyo pagpapalit dapat kalooban na Diyos gawain ng Diyos. Naintindihan niyo ba? So pasok to sa kahit saan, sa trabaho, pag-aaral. Hindi po ako makapag-church dahil sa project ko. Dali, wala ka bang Monday to Friday, Saturday?
Basta nang hinahabol kayo scholarship. Kung ano man yan. Kasi nagre-reflect doon ano yung paniniwala mo. Kaya pinag-usapan dito natin, purity. Diba minsan magaling sa salita. At saktong-sakto to sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon, sa bansa natin, tsaka sa mga kulto. Isa lang daling magsabi ng ganito ako, mahal ko ang Diyos, mahal ko salita ng Diyos. Pag tinanong mo, paano mo yan, mahal yung salita ng Diyos, di mo nga alam, dapat mo malaman. Amen. Ang labo. So, nangunguna pa sila dyan. Kaya nasa pag sa feed ko, pero itong Facebook parang pag nag-react ka doon sa ano, yun at yun ang maano mo eh. Nakikita ko itong mga bishop na ito sabi ko, walang kaya itong mga ito. Siyempre, sinasakyan naman yung mga news media. Kasi nga, magkakontsaba yung mga yan eh. Alam niyo yung corruption na yan, kung gagawin lang ng press ang dapat nilang gawin. Eh tayo lang alam natin na mamasda natin, parang binanggit ko na si Epstein eh. Yung katotohanan, hindi mahirap. Dapat, ang hirap lang i-pursue to that level na sabi ni Magusto, marami nang makukulong ngayon. Sana siya makakulong, no? Pero malabo. At least may makakulong ulit. Si Enrile, namatay na. Sa impyerno na. Sana yan nga, sina Jinggoy ulit, si De La Rosa daw, mabira. Natawa ako, kala ko joke lang yun eh. Lalay si Bato. Di ba yung boss niya, si Duterte, hindi na iniwala sa Diyos yun. Siya ngayon, kaya siya nagka-counsel daw sa pari. Tama yun. Magkaka-level sila eh. Kala ko nagpapatawa lang minsan, di mo lalong balita ngayon, anong totoo eh. Kala nagpapatawa eh, maya-maya may picture na siya doon sa pari. Okay. Sa kanya-kanya ng hypocrisy, nagpapangga, yung mga politiko lalo na yan, nag-civilian webet, hindi ko makakalimutan yun eh. Yung nag-speech yun, talagang hindi mo alam kung actor o gano'n kasi pag politiko kayo. Lahat papakita mo mabuti ka. Pero yung mga taong nakakaunawa, sabi sa English, can see through you, no? Discern ng tama at mali. Nagsasalita ka pa lang, alam na eh. So, introduction pa lang tayo ngayon. May 3 points lang napaigsi. Kasi more na tayo ngayon, application and then reflection. Kasi alam ko naman, yung ibang sermon natin, talaga namang loaded ng information eh. E minsan, siguro yung basta hindi nakakasunod. At least, may ganito tayong klase ng preaching. Yung more on reflection, no? So, pero bago yan, mag-reflect muna tayo sa mga bagay na mahal mo. Okay, para mamaya, intindihan natin mensahe. Again, yung title natin, Pure Loves Pure. Anong sabihin nun? Malalaman. So, tingnan natin, ano yung mga mahal natin? Nabanggit na naman ni Brad kanina, di ba? Sapatos. Parang gusto magsalita ni Ma'am Joanne eh. Kasi dati rin, singo kay Brad. Kaya na-appreciate ko din kasi nga, pag hindi maganda nga yung sapatos mo, ba't ka pa tatakbo? Sakit ng paa mo, di ba? So, mas makakalayo ka, mas makakatakbo ka kung maganda yung sapatos mo. Pero obviously, iba doon, overrated din. Kaya mga sapatos ko ngayon, 350. Sabagay, hindi ako naglalakad na eh. Halos. Okay? Sasakyan, nakaano lang ako. Yung Crocs ko na 150 lang din yun. Nag-aalala ako ngayon sa gulong. Sumahal pala yung gulong. Pero, nagsasabihin niya, so pag mahal mo yung isang bagay, alam mo lahat ng detalye dun eh. Yung uso pa sa amin, yung Bomero, di ko makakalimutan yun. May kwento pa yun, alam mo, mga Nike yun. Kinukwentuhan nila para mapabili ka. Alam mo, naka-invento nito, isang runner na. Okay, magkano yan? So, ano pa yung mahal nyo? Sapatos. So, isa-isa natin. Educational attainment. Paganda niyan. Sana kung balance, no? Kailangan sa gobyerno yan eh. Ang mga tao ngayon, ang nababa ng tiwala. Sa gobyerno, hindi lang yan sa Pilipinas eh. Sa buong mundo yan, nag-uumpisa. Nabanggit ko sa Epstein, di ba?
Eh si Trump, napakayabang eh. Isa rin pala siya dun. Imagine mo, nayaman mo na, ang dami mo ng asawa eh. Muta ka pa dun. Yung mga victim mo dun, babaeng bata. So, ba't ka magtitiwala? Ang tanong ngayon, mga tao ngayon, di alam kung kanino magtitiwala. Pag may nagsalita dyan, pag si Bongbong ang balita, talaga lahat tawanan lang eh. Walang naniniwala. Sana wala nang maniwala sa COVID. So, ano yung mahal nyo? Iba, laruan. Kaya ako, na-burden lang sa mga anak ko minsan. Gusto kong bilan ng ano. Naisip ko, makasawaan nyo lang yan. Dami namang ano dyan. Kaya minsan kailangan din nila eh. Itong anak kong isa, ginawa doon sa clay niya. Kasi pinapanood niya sa YouTube, naglalaro. Nagagayahin niya. Kaya ang kalat sa amin, sa taas. Nakakatuwa kung nakakatuwa. Kaso, yun ang mahal niya at the moment. Naintindihan natin yung pinagdadaanan ng bawat isa. Mahal mo, ano bang gusto mo. Mga babae, mga buhok, ano bang mga ano niya. Damit. Okay yan, basta nasa budget lang. Amen? Ano mahal nyo? Tao! Ayan na. Ya. Love life na naman. Creation, napansin ko talaga. Pag may mahal kang tao, ano? Nasa utak mo, iniisip mo. Diba? Nangingiti kayo, no? In love ka pa rin ba, bad? Ayan. Oo, di ba? Kahit pagod na pagod ka, na ano mo lang nauuwi ka, di ba? Sa anak mo, sa kasawa mo. So maganda sana yung pag-ibig. Kaso pag nasobrahan naman, masama rin. Pero by the way, gusto ko sabihin doon, anong ginagawa mo kanina sa sapatos, inaalam mo lahat, inaalam mo, at binibili mo, sineshare mo din. Ganon din tao ngayon, mga sineshare pa sa ano, ito nga pala yung asawa ko ngayon. Next, yung iba na. Yung laro, events. So yan, yung iba, mahilig naman sa events. So minsan okay din sana yan. So iba, overrated din. Ano mang gusto natin? Gusto mong purihin ka, yan. Sa mga bata, lalo sa mga tanda, gusto mo, mapupurihan ka, mahal mo yun, gusto mo yun. Iba naman, talaga pag matindi na, kapangyarihan o pera, yan, madalas, di ba? Naalala ko, i-introduce ko na ngayon ha, naalala ko yun sa soul winning. Sabi ko sa inyo, magkano pwede ko i-bayad sa'yo para mag soul winning ka lang? 1,000. Kahon. Alam niyo ba yung alam niyo ba yung pera ba yung ngayon, ganun pa ba? Kahon na, di ba? Ano yun? Pera o kahon? Kwarta o kahon? Hindi. Ang original nun, si ano eh. Kung sino man yun. Ginaya lang nila. Kwarta o kahon? Kwarta. Soul winning o kwarta? Hindi. Magkano? 1,000. Kahon. 1,000,000. Kwarta na. Eh di bang bayaran yon? Hindi dapat. Ganun tayo ngayon ha. Bible o kwarta? Magbabasa ako ng Bible, bigyan mo ako ng ganyan. Tama ba yun na bigyan ka pa ng ganon? Eh, para lang magbasa ka. Okay, gusto ko magbasa ka. 100. Isang araw. Okay na yun sa mga bata, ha? Pero kailangan pang bigyan ng ganon. So, kaya evaluate natin ngayong umaga ang ating mga sarili. Meron tayong 3 points dito. Kaya pure loves pure. Balikan natin yung pinaka-main ano natin, text. Sabi doon, thy word is pure. Sinong sinasabihan niya? Naalala niyo, meron tayong series dito. Binalikan ko 13 yung video o yung sermon sa Psalms 119. Naalala niyo, nagsimula tayo nung ating 4th year anniversary. Yung tema, and then tuloy-tuloy yun. Sino andito na no? Sino wala pa? Mga ampers, wala pa siguro, no? So, itong Psalms 119 kasi,
Ito yung talagang puro salita ng Diyos. Diniscribe kung paano niya kamahal yung salita ng Diyos, ano yung ginagawa niya, ano yung epekto niya, benefits niya. Psalms 119, nandiyan na lahat, halos. Okay? Pero dito lang tayo ngayon. Sabi ito, mahal, ang salita ng Diyos ay pure. Ngayon, yung mga salita ng politiko, pure ba yun? Ay, sigurado to kasi meron daw siyang meron daw siyang testimony, ganyan eh. May brown leather bag daw, ano man yan. Sabi mo lang yun eh. Bumalik ka dito para sworn testimony. Papatayin ako dyan eh. Hindi mo na lang sino totoo. May AI pa ngayon. Totoo rin yun, di ba? Nakikita sa mga feed niyo yun. Si Panghilina parang may ganun eh. Excited ako sa produktong to, hindi pa. Siya ba yun? Magsasabi ba siya, siya marketer? Mayaman, hindi siya magmamarketing ng ganun eh. AI pala yun. Ang dami yun, kahit mga kung ano-ano eh. So, paano malaman totoo? Purong katotohanan. Ang religion ngayon, dime a dozen. Kasi dami. Itong mga iglesia ni Manalo, puro simbahan ang inaano nila. Ang ganda talaga ng ating lokal na ganyan. Puro tusok-tusok. Yun na yung pang-ano nyo sa tao. Ito naman Katoliko naman. Puro ganun din. Soriano naman, ospital, ano pa? Iglesia ni, Batman. Ano ba yung mga Jehovah's False Witness? Anong niyan? Salita daw ng Diyos. Bible study. Yan ang pang-ano nila eh. Mga flat earth. Ano yun? Anong inaano na? Anong uso sa TikTok ngayon? Ha? Sino nagtitiktok dito? Taas kamay. Si Anderson nagtitiktok na eh. The X pala sa kanya. Sa platform naman yan lang yun eh. Kaso nga, nag-umpisa sa ano yan eh. Anong gusto ng tao? Ito, pwede mag-Facebook dito, malalaman mo kung ano yung gusto ng tao eh. Kung ano yung pina-front, kalokohan, yung iba naman, OA naman, yung iba naman. Sige, ano natin, sakyan natin. Naiksi lang naman tong aking eh. Hindi ako magla-login. Boom! Ano makikita ko dito? Hindi nyo naman nakikita, no? Sinong binibida, sinong nasa feed, iba na, business naman. UFC. Ito, gulpihan naman to. Ito, maraming kalokohan ditong CCF. Panay-panay din to eh. Nagbibida lahat ngayon, mga politiko, tsaka mga churches, para mausolusyonan yung corruption. May nagsalita ring matanda, di ba? Sino ba yun? Parang yung isa naman, yung maganda yung sinasabi niya, kaso pag ang root mo, kayo-kayo lang, hindi about Jesus, mababaw yan. Okay? At, kaya, dito tayo sa points natin, na kukumparahin natin kung gaano ang pure, gaano ka-pure ang salita ng Diyos, and then tayo. Kaya sabihin ko na sa inyo, dito, sabi dito, thy word is very pure, therefore thy servant love it. Sa Tagalog, ang salita daw ng Diyos ay pure. Kasi walang dungis, walang mali, walang kasinungalingan. Okay? Kaya di tayo naniniwala sa mga hindi King James. Kasi sa English lang ha. Pero wala pa talagang maayos na Tagalog eh. So kaya, hindi ako believe sa kahit sinong church man yan, pastor man yan, huwag sabihin nila, salita ng Diyos, hindi pure. Kasi sabi ng Bible, pure nga eh. Amen. Diba? Psalms 11, ang kanta nyo. Thou shalt keep them by the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt preserve them, O Lord. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation.
Up to 1980 lang, ganun ba? Hindi, forever. So, duda agad ako doon si Abante, kaya laging inaano yan. Talagang iba yung lumalabas sa bibig niya eh. Baliktad eh. Ito mo, tanga pa raw yung nag-uupo sa kanya. So, sinasabi sa verse na to, ang salita daw ng Diyos, by the way, anong gusto mo kung ginto ka talaga, kung may budget ka? Gusto mo ba yung ano lang, itong ginto ko, wala na, hindi na ginto. Plated lang kasi to eh, lang kaya ng budget eh. So dati kulay ginto to. Ngayon kulay ano na, tungsten kasi to eh, matibay to kaso hindi, hindi na ano to eh. Yung ginto, hindi ako kumukupas. Yung pure, at least 18 karat ang ano, di ba? Sing-sing. So, anong gusto mo kung may budget ka? Yung plated? O yung parang lang, pag sinilubog mo sa suka daw yan, di ba? Ganun ang ano nila eh. Kumukupas yan, pag hindi. Yung iba ngayon, mga plastic na lang eh. May budget ka, bibili ka ba ng ganito? Parang niloko ka nun, sa mahal. Anong binabasa mo? Anong pinagkakabalahan mo? Ano yung gusto mong kwentuhan? Bulahan? Hindi mo alam kung di totoo. Kung totoo, hindi. Gaano ka totoo? Pag politika, may pinusundan ka politiko. So, hanggat maaari, kung ma-afford mo, ayun, time mo yan. Pag nakikinig ako kaninong politiko eh. Dati, magaling yung si Ted Cruz dati. Naalala niyo ba yun? Sa US. Ito, magaling din yung iba dito sa atin eh. Hanga ako dati dyan kay Chis Escudero eh. Matalino kung matalino. Nung pinalitan niya asawa niya, alam na. Kita niya. So, ang hirap nung may susundang ang tao, binabasa kang source na hindi mo alam kung anong tama dun. Parang NIV. May tama, may mali. Sino magsasabi yung tama at mali? Bahala ka na, ha? Kung ma-afford mo, yung pure. Ay, yung mga damit natin, napepeki na yan eh. Nag-shopping ako kailan lang sa ano eh. Sabi ko, ang gaganda ng mga peke ah. Mura pa. Okay lang kasi, pang bahay lang. Pero yung mga bagay katulad ng yun, mga pangasawa nyo, gusto nyo ba peke? Parang kang ano nun. Kaya ngayon, pagbating daw sa salita ng Diyos, sino daw yung nagmamahal sa salita ng Diyos? Di ba karamihan ng tao ngayon, marami, hindi mahal sa salita ng Diyos, wala kang pakialam eh. Mag-soul winning ka, nag-ML lang eh, ayaw kang pakinggan. So, dami na natin in-invite dito. Okay po, sige po. Iba naman, atin, ilang taon, ilang buwan, nakakinig yung purong salita ng Diyos, nagbago. So, makikita natin ngayon, mag-reflect tayo sa sarili natin. Ang sinasabi ng salita niya, ang nagmamahal daw sa salita ng Diyos, sino? Hindi lahat. Ito yung mga una, lingkod ng Diyos at totoong lingkod ng Diyos. Kaya again, pure loves pure. Yan ang ating ano ngayong umaga. Evaluate mo yung sarili mo. Mahal mo ba yung salita ng Diyos? Kasi sinasabi sa inyo, ang hirap sa inyong pilitin ang pilitin. Nakakatuyo ng dugo din, eh, bagay na makakabuti sa inyo yan eh. Tama bang pilitin ko pa kayo? Nagbasa ka ba? Nagbasa ka ba? Nagbasa ka ba? Nagbasa ka? Nagbasa ka? Nakakasawa din. Pero hindi ako mag-asawa dyan. Pero in a way, nakakasawa eh. Kaya kayo na mag-evaluate sarili nyo. Mahal mo ba salita ng Diyos o sabi mo lang yun, labas sa ilong? Ulit, sino may mahal salita ng Diyos? Basahin nyo. Pakinggan, isipin, evaluate. Yan dapat muna sa utak nyo. Kung mahal mo yan. Diyan tayo iikot po, no? Kaya point number 1, kung gaano ka pure ang salita ng Diyos. 1 John. Pabalik po tayo, no, sa Bible. Umpisa tayo sa huli, 1 John chapter 3. Ang context po dito, of course, pagmamahal, no? 1 John, yan eh. God is love, andyan din yan eh. So, pinag-usapan dito, pag-ibig ng Diyos, yung describe ditong di nagkakasala, ito po yung spirito ng Diyos na nasa tao. Okay? So,
So lahat tayo nagkakasala pa rin, pero pag mahal mo daw ang Diyos, salita ng Diyos, di ka nagkakasala, sabi dito eh. So huwag yung pagkakamalan yan sa sinless perfection. Ang sabi dito, whosoever to, sikat na sikat to, pero huwag yung pagkakamalan kasi iba naman ganito daw. Yung mga gusto mag-excuse, kunwari, nag-adultery. Sabi, lahat tayo anak ng Diyos eh. Hindi nga eh. Sabi ng iba, nag-adultery ka. Sabi ni Jesus, tingnan mo lang yung babae na may pagganasa, adulterer ka na. Narinig niyo na ba yun? Kaya sabi, pareho lang tayo. Kunwari, ako nag-adultery ka, tapos ikaw hindi. Sabi mo, ikaw, nag-isip ka rin ng ganyan, di ba? Di ba? Oo. Pero, hindi pareho yun. Pinahalin tulad, pero hindi exactly pareho. Anong pinagkaiba nun? Yung isa, ginawa niya talaga. Ito, inisip lang eh. Masama pa rin yung iniisip. Pero, iba yung nagawa mo talaga. Malinaw ba yun? Kaya ito naman, baliktad naman sa murder naman. Ano sinabi rin ni Jesus dito? Siyang galit sa kanyang kapatid, no? Ay murderer na. O, kita mo, murderer para tayo lahat eh. Kasi nagalit ka na ba? Nagalit ka na ba? Hindi po ganun exactly yung paliwanag doon. Sinasabi po dyan, sa Bible kasi ang ganito yung style. Yung kasalanan ay pinagmumukhang mas makasalanan. Ibig sabihin, exaggeration. Para lalo natin yung matalino at mga puro pa, hindi na gawin. Tulad nung iba, nakita mo kapatid mo, ganyan, kapitbahay nyo, adultery, ang daming asawa. Manonormalize sa'yo yun eh. Okay naman, sa buhay naman sila eh. Nagnakaw sila, hindi naman napatay eh. So kaya ang Bible matalino din. Kaya talagang ina-exaggerate para lalong matalino ka, maintindihan mong galit ang Diyos doon, galit na galit ang Diyos doon, kung di ka mapatay ngayon, may consequence pa rin yun. Ganun nyo kaya dito, whosoever hated his brother is a murderer. Kasi kaya hindi mo na siya pinapatay, wala kang pagkakataon, hindi mo kaya. Pero kung talaga, brother po to hindi ito yung anak ng demonyo. Obviously, galit tayo sa anak ng demonyo. Eh sabi dito, hereby perceive the love of God. Paano natin nalalaman na mahal talaga ng Diyos o meron tayong pag-ibig ng Diyos? Because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Yun ang totoong pag-ibig. Ngayon, sinong gumawa nun? Ang daling tandaan niya kasi 1 John 3:16. Alam yung John 3:16, di ba? Kaya memory verse ko to kasi ang dali eh. O sino yung nag-alay ng kanyang sariling buhay? So marami, pero especially si Jesus. Kaya sabi din sa 18, my little children, ang point number 1 natin, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and truth. Ngayon, itong tatlong point natin, may pagkakapareho. Yung, sabi nga nila, gawin mo, huwag mong sabihin lang, di ba? So, yun yung common sa kanila. Pag talagang mahal mo, gawin mo. Dapat mong gawin. For example, mahal mo yung kaluluwa, baka mapunta sa impyerno, anong gagawin mo? Pag-pray ko po. Tama naman yun. Pero, sa church natin, may training tayo, may equip kayo, alam niyo yung tama at mali. May opportunity, may program tayo dyan, ginagawa mo ba? So, parang di mo mahal pag hindi ka nag-soul winning. Tama? Tahimik ka. So, kung totoong mahal mo, gawin mo yung dapat mong gawin. Yan yung share dito sa tatlong points natin. Pero ang unique dito sa John 3:18, gawin mo at sa katotohanan. Ganito bang ang magandang example na naman dito, yung mga false teacher, false churches. Ang pinapalabas niya, mahal din nila yung sanlibutan eh, di ba? Katulad ng iglesia ni Manalo. Okay, so lalagay kayo sila doon para maligtas sila. Dapat dito kayo lahat, parang ganun. Para maligtas kayo. Okay, mali yun. Pero yun ang effect nun, no? At iglesia ni Soriano naman, puro hospital naman sila ngayon. At libre daw. Okay? Subukan nyo nga yan. So parang pinapalabas sila, mahal nila yung tao. Amen? At basically, lahat ng politiko, lahat ng religion, yan ang propaganda. At may gawa sila, di ba? Yung Katoliko, merong mga tawag nila sa mga bata.
Yung inaampon? Orphanages. Masabihin niya, walang duda, mahal talaga namin ang mga bata. Tama? May gawa sila. Gumagawa sila, may salita sila, may gawa sila. Problema, ano? Ngayon yung point number 1 natin, pag nagmahal ka, pag sinabing pure, masasabi mong pure, eh mga politiko, gumastos yan ng kalsada, hindi naman nila pera yun eh. Tindihan niyo ba yun? Sinong kilalang politiko na ano? Wala na makaleni dito. Sinong ano niyang ano? Wala akong mabanggitin. Sino makatrap dito? Marcos, ano? Wala naman. Then, gano'n kasi, ang panahon namin, dami kong kilala mga Marcos eh. Kaya nga Marcos Highway tawag doon sa ano eh. Eh, pinalitan nila. Ang daming Marcos Highway. Magaling talaga si Marcos. Pero bakit niya ginawa yun? Sinabi niya, mahal niya ang bayan. Ginawa niya, yung gawa niya, pag nakita mo, parang mahal niya yung bayan. Pero totoo ba? May katotohanan ba yun? O kaya yung mga politiko, ginagamit lang yung gawa, parang walang masabi sa kanila. Pero ano ang totoo? Ano ba ang totoo? Marami kaya nagpapagawa sila lang ganyan para bumango, kanilang pangalan, makakandidato ulit, hanggang pamilya nila, naging dynasty na. Ganon din yung mga poster chess. At kahit mga Baptist nga iba rin. Pabanguhan. Nakwento ko last time sa inyo, di ba? Mga workers sa church, minsan pabanguhan niya ng ano eh. Ito yung ginawa ko, ito yung ginawa niya. Hindi niya ginagawa to, ganyan. Maiwasan natin yun. Nakuha niyo ba? Point number 1, isang salita lang to. Katotohanan. Pag sinabi mong pure, dapat totoo. Ano kaninang Sunday school nyo? No? Pag may kasamang kasinungalingan, hindi na pure. So ngayon, kahit sa mga Bible verse lang, tsaka sa mga Kristiyano lang, sino nagbabasa ng Bible? According to survey, no? Maraming benta ang NIV tsaka SB. Benta lang yun. At yung minsan ginagawa nila, para mabenta lalo, bibili nila. Para masabing na benta. Kasi, in a way, pag marami mong bibili, siguro maganda yun, di ba? Pero sa libro, hindi ganun eh. Ang ginagawa na iba, bibilin lang nila, and then pamareregalo, tanong, binabasa ba? O nabubulok sa kung saan? Amen? So, kaya according to survey, kahit ang King James ay, sabi nila, mahirap basahin, sabi lang yun. Propaganda nila lang yung, pero ang King James pala ang laging binabasa. Kahit sa Merriam-Webster, tingnan mo yung, sila, like kinoconsult yung Merriam-Webster eh. Yung website nila, may nakalagay doon ano, bakit mo nilook up yung word na gaslighting? Yan. Yung iba nagko-comment yung iba, hindi, pero madalas doon, yung mga Bible words, King James words, na hindi na madalas ginagamit ngayon, pero na-encounter nila saan? Hindi sa TV, hindi sa pelikula. Na-encounter nila pagbabasa ng Bible. Kaya ngayon, sinasurvey nitong mga to, ang dami nagbabasa ng King James. Nakita niyo yun? Kaya isang bagay, isang tao, isang article, kung ano man yan, sulat, work of literature, puro lang yan kung totoo yan. Kung hindi totoo yan, meron yang sablay. Amen? Ganon din ang karakter natin. Kaya napag-usapan yung, ang naisip ko lagi sa inyo, talagang mga kabataan eh. Kasi andun na kayo talaga eh, di ba? May tingin-tingin kayo, sino ang gusto ko dito. Tingnan mo yung karakter niyan. At ikaw din, kung hindi ka maayos yung karakter mo, naghanap ka pa ng maganda at matalino at godly, ikaw hindi pala. Ano yun? Joke. Joke yun, di ba? Kaya sabi dito, let us not love in word, neither in tongue, but in deed. Eh kasi yung deed nga, nagagaya, napepeke. Kaya dapat, kung alam natin puro, dapat yan ay totoo. Kaya, question na ulitin nila mamaya, how is truth pure? Paano naging pure ang katotohanan? Dali lang yan eh. Yung si Jack Rice, may preaching siya, ang title nun is
Keep your stinking feet out of my drinking water. Ang haba, no? Hindi ba sa Tagalog, yung paa mo, alisin mo dito sa aking inumin. Yan na, sa inumin ko, Nay. Imagine mo yung inumin ko. Madalas ang illustration natin, di ba? Ito puro, kunwari, napakalinis. Napatakan lang ng wiwi ng kung sino. May lalaglag dito. Pure pa ba yun? Hindi, konti lang naman yun inumin ko. Pero ito yung attitude ng mga against sa King James only. Sabihin nila, kulto, nagbago na naman ang ano ko, Hoy, kulto yan. Pag nakita nila King James, kulto agad, baliktad. Ang tanong ko naman sa kanila, ba't walang NIV only? ESV only? Walang ganun eh. Yung iba, New King James only, pero hindi pa rin kasi yung New King James, ano yan? Hypocrisy yan, ay na naman, no? Ibig sabihin, dinala lang nila yung King James sa pangalan kasi nga sikat eh. And then kaala nila, kesyo binago lang yung D daw. Pero kumuha sila ng reference sa ibang source. Okay, yung source ng NIV-SB, nakasunod po ba? Alam niyo, simple tayo ngayon, no? Yun ang kinuha nila, mas prefer nila, ito ang tama ata eh. Ba't mapapangalan ng King James yan? Ang manuscript ng galing yung King James, Textus Receptus, dito galing yan, ba't ka kumukuha dito? Ito yung hypocrisy doon. So actually, applicable pa, nung inaaral ko yan, sabihin nila, wala pang pakinabang sa mga ganyang inaaral mo eh. Applicable yun sa maraming bagay sa mundo. Maniwala ka. Kaya walang boring sana dito na nag-preach ako dito na boring kayo. Ewan ko sa inyo. Kinalaman lahat to. Tinatakil natin dito pinaka-importante, pinakamahalagang bagay. At pinaka-pure hanggat kaya natin. Meron pa rin purity dito, of course, siyempre. Pero salita ng Diyos, walang purity yan. Kaya gusto ko sabihin, tanong natin dito, how is truth pure? Pure ba ang truth? Yes. Pag hinaluan ng konti yan, lagi ko nasabi sa soul winning, kunwari lang, pag talagang nakatutok yung tao eh, gusto may time naman. Nasabi ko, kunwari, mayroon ako 10 sinabi sa'yo, 10 bagay ha. Tapos naniwala ka dun sa 7. Doon sa 2, parang duda ka, pero doon sa 1, sabi mo, yung sinabi ni pastor na isang yun, hindi ako nagtitiwala doon. Hindi totoo yun. So, pwede mo ba sabihin, nagtitiwala ka sa akin? Pag hindi mo pinaniwalaan, hindi, sabi ko, lahat yan totoo eh. So, ganun ang pagtitiwala sa Diyos ha, sa kaligtasan. Masakali lang nag-ano kayo. Kasi ibang pang-ano dyan, maniwala lang sa Diyos. Siyempre may mga basic dyan na dapat natin paniwalaan. At pag inaral mo po lahat ng mga religion, ganun nga, yung mga Christian groups ngayon, lagi silang may minti sa kaligtasan, about who Jesus is, righteousness. Lagi nila ipo-pervert yan. Lagi Kaya ngayon na po tating makakuha natin eh. Kasi alam ko minsan ang tisod natin pag soul winning tayo, ang iniisip mo ngayon, mayroon din silang ganyan eh. Ba't pa ako pupunta doon? Diba? O kung totoo yun, talagang wala tayong dahilan para pumunta doon sa kanila. Pero hindi ganun eh. Kaya malakas ang loob natin, napuntahan sila at pakilala ng Panginoon sa tamang paraan, maligtas sila right there and there. Kasi alam natin, karamihan, na nagtuturo mali. So, importante sa atin yung araw na yan. Yung ginagawa natin, soul winning. So, yun. So, balik tayo doon. No? So, pag may halong isa kasinungalingan, nagsabi ako, pag nagsalita kasi ako ng 10 bagay, sabi ko, lahat yan totoo. Kasi yung isa pala hindi na rin ako totoo yung message ko. Kasi bakit ko sasabihin, ba't kakahaluan? Again, ang katulad ng iglesia ni Manalo lang eh. Nako, yung mga kahit tingnan natin na naman dito eh. Siyempre, sabihin niya totoo. Hahaluan ng mali. Magsasabi ng totoo, Panginoon ay talagang dapat purihin, dapat tayo mag-church, tama naman. Dapat, tayo, maayos ang damit. Diba? Nakikinig. Si Kristo tao lang, bigla sisingit yun. Napaka-importante nun eh. Foundational yun. Kung di totoo yun, sablay na lahat.
Okay, so kaya gusto ko pang laliman to eh. Kasi wala na tayong time. Kaya ganun yung kahit sa pag-investigate. Okay, totoo na may bumaril kay Kirk. Ito na lang kay Zaldi ko, ito yung ano ngayon eh. Totoong mga lahat siyang kurap eh. Ang tanong, ang depensa naman ng ano, mag-insert pa kami, pwede naman namin, pero kasi dinidefine din yun eh. Sinusulat yun, hindi pwede insert yun sa huling ano. Ngayon naman ang ano kay, ano, possible din. Kasi ngayon, bumaliktad na ata. Itong mga to, walang karakter kasi itong mga to eh. Totoo lang, dapat to lahat kulong eh. So yun, so gaano ka, pag sinabing katotohanan, pure agad yan. Kaya ngayon, pure loves pure. Ang tanong, mahal mo ba yung totoo? Pag nag-soul winning ako, pag medyo sumasablay na, minsan tutulungan mo pa rin eh. Kung ay, katoliko na kami dati pa eh. Walang bearing yun sa pinag-usapan natin ngayon. Kaya ako pinanganak akong ganyan eh. Yun ang advantage ko lang. Ngayon, kung di ako nanganak ng katoliko, may kaibigan po, yung pastor ko katoliko dati. Anong bearing na sabi yung katoliko ngayon, tapos di walang kaligtasan? Ba't may nahalo yung ganyang usapan sa ganitong usapan? And then yun? So, ang katotohanan pure yan. At, kaya ako naasar ako na eh, iba sa inyo. Either hindi nakikinig or parang nakikinig, pero hindi naman ina-apply. Siyempre ngayon, natatansya ko kayo eh. Yung inyong action sa inaction nyo. Nagtatanong rin ako, mahal ba talaga yung katotohanan? Pag di sila nakikinig or hindi nare-retain. Okay, nakinig ka ngayon, pero hindi na-retain. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig kasi. Hindi ka nakatutok. Tinuro na yan ng ganitong panahon, nagsisigawan pa dito. Kasi hindi mo mahal, parang tumatumbling, parang tumatalbog lang sa tenga mo. Kaya pure loves pure. Pure ka ba? Ang salita ng Diyos, pure. Ikaw, ano ka? Hanggang salita, magkakaalaman rin tayo bandang uli. Kaya ngayon pa lang again, kung sablay ka sa ganyang bagay, mag-adjust ka na. Kung dati, tamad-tamad ka, hindi ka nakikinig. Pag nainig ka naman, bandang uli, paglabas mo dito, hindi mo na pinag-isipan yung napag-usapan dito, tinuro. So kung mahal mo yan, mare-retain sa'yo yan eh. At susundin mo rin. Again, maraming tayong bagay hindi kuha naman agad eh. So pero at least consider mo. Alam yung word na consider, di ba? Pag-isipan mo. May sinabing ganito, hindi ka naniniwala or parang mali o tama ba o ano. At least, hanapin mo sa Bible, totoo ba yung pagkakasabi, pag-unawa, paliwanag. Because truth is pure. Number 2. Chapter 2. Same book. Ito, may consideration ito. Pag nagkasala ka, meron naman tayo yung tagapaglapit sa Panginoon, ang anak. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So alam niyo na. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandment is a liar, and the truth is not in Him. So may kinalaman sa point number 1, di ba? Sabi dito sa 5, but whoso keepeth His word, pinapanatili, inaalam, at yan, magkakabisado kayo. Pinapanatili nyo yan sa utak, sa puso nyo. Sabi dito, in Him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. So, paano natin nalalaman? Ang tanong pala dito is, ano yung mga bagay na pure, no? Una, katotohanan. Pangalawa, ano? Sino yung mga bagay na subjective? Mahal mo ba? Mahal ko po talaga eh. Parang Pedro nga. Ang ganda sa kwento. Alam niyo yung kwento na yun? Jesus, nabanggit ko na kanina, di ba? Nung pangatlong beses na parang, Lord, sakit na, wala ka tang tiwala sa akin eh. Importanteng bagay kasi ito eh.
Kaya nung tinanong siya, nag-isip, at least nag-isip na siya. Ngayon, ganun din sa atin. Pag sinabi, mahal niyo ba ang salita ng Diyos? Binabasa niyo ba? Iniintindi niyo ba? Alam mo yung mga kulto, may style sila para makinig sa kanila. Pagandahin nila, tapos yung iba, tataas sila kunwari. Ay, ganun siguro talaga si Daniel Lawson. Yung iba ngayon nag-uto-uto, ganun talaga siya. Eh, sino ba yung Pastor Ace na yan? Sino ba yan? So, paano malaman na pure ang isang tao? Kung sinasabi tayo, nobody's perfect. Pero, ito na, yung mga tumatagal sa church, ano yung characteristics ng isang taong tumatagal at hindi tumatagal? Yung iba, magaling sa una eh. Magaling. Makikita mo, active, masalita pa. Bandang huli, hindi nagtatagal, hindi nagmamature. Ayun yung word na perfect dyan. Okay, sabi niya, in Him, verily, itong in Him, sino siya? Ito, yung whoso keepeth His word. Itong tao daw, na pinapanatili yung salita ng Diyos, paano mapapanatili? Bukod sa basa, bukod sa kabisado, pinapanatili mo yung kung ginagawa mo yun. Okay, nabanggit natin kanina, in deeds. Pero sa point number 1, dapat sa totohanan, pero pangalawa, in Him verily is the love of God perfected. Itong taong to, alam mo, ito yung nagmamature, or baliktad, itong taong to ay pure, pag siya ay nag-mature. Kasi alam natin, iba-ibang capacity ng tao eh. Nasundan nyo ba yung aking brief? By the way, inano ko pala si ChatGPT to. Talagang walang ang daming verse, kaso sablay at ang babaw. Ayokong gawin sa inyo yun. Kasi sana nakikinig kayo, meron from the introduction hanggang katapusan, meron tayo dapat tinutumbok, okay? Huwag kayo bibitaw. Itong tao daw na totoo at pure, kasi yung sasabihin, iba-iba tayong capacity. Kita ko sa sarili niya yan eh. So kahit sa diagram, nakikita mo kung sino yung totoo eh. Andun pa rin, kahit mababa ang pinag-aralan, ina-apply niya yung kaya niyang i-apply, okay na sa akin yun. Okay sa Diyos yun. Yung iba, nagpaka, kung ano man yan, nagpakayaman na, pinagpala na, sabay umalis. Ano nasa utak ng taong yun? Pwede mong tanongin, baka may dahilan eh. Sabihin ko na sa inyo kasi ano yung sa diagram eh, ano tayo dyan eh. Iba nagsabi doon kasi yung school daw ang ganyan. Anong problema mo doon? Isip ko lang. Ay pinaghahalo yung church and school. Ngayon, ay bili ko may pera, yung may hiwalay nila kung yun lang ang budget. Karami yung Baptist, ganun ginawa eh. Tsaka in-explain ko sa kanila. Kahit tayo dito, of course, yung bahay namin to. Ito lang yung budget natin sa ngayon. Eh, ba't pinaghahalo yung bahay sa church? Diba? At yung service na yan, bakit pinaghahalo yung service ng church at service ni Pastor? Nakita niyo yung problema doon? Hindi. Mapanoorin niyo yung page ko sa diadem. Yung title nun is Helpers in Christ. Okay, kung di niyo nakuha yun. Kaya gusto ko lang sabihin dito, pag hindi ka gusto ko sabihin, kitang-kita ng pastor kung sino sa inyo nagtotoo. Sino yung totoo? Kasi kung sino siya yung nagmamature. Ngayon, maaaring mabagal siya sa una. Amen? Ito, medyo si Pis, pero natutuwa ako kahit paano. Tuloy-tuloy. Amen? Tsaka pag ganyan ka magbihis, magpapastor ka. Pero maganda yung kasi sinasabi nga, yun ang maganda daw eh. Anong gagawin mo? Diba? Unless yun nga, pag may mga bubulong-bulong siya, nag-iumpisa yan sa mga bulong-bulong eh. Nag-iingat kayo dyan, mga demonyo yan, o kaya ginagamit ng demonyo. Ang dami nang nalito dyan. Eh lahat nga ng bagay, ina-address natin dito kung nakikinig ka talaga. Tsaka pag nararamdaman may bumubulong sa'yo, may ibang espiritu dyan, dahil nakikinig mo, nakita mo kanino, pwede ka na magtanong eh. Yung mga bagay talaga hindi mo kakayanin ng sarili mo lang. Hindi ko naman kayang address lahat-lahat sa loob ng isang oras. So dapat, obligasyon mo yung makinig, and then mag-isip, and then magtanong. Pag kailangan. So yun ang point number 2. Pag hindi ka nagmamature, kasi hindi ka naman inuobliga eh. Memorize ka na dapat, isang chapter, 50 verses. Hindi ka naman inuobligan gano'n, tama? Yun ang ating kanya-kanya tayo ng face. Alam ko yung bagay na yan eh. Kahit ako,
mabilis ako kumpara sa iba, mabagal din ako kumpara sa iba eh. So alam ko kung paano kayo i-deal. Hindi ko pwedeng itaas to, magaling lang sa ganyan. Ito mayaman, ito ano, kasi hindi ako magiging patas. So inaalam ko yung ganito yung kakayanan mo, pero pag hindi ka nagmamature, yung umattend lang sa church, kaya mo yan. Basta may project, may assignment, maraming araw dyan. Unless talagang bugbog mo, nakita kitang bugbog ka sa... Ngayon kung bugbog ka sa pag-aaral, baka may problema din sila. Ba't ka gusto nilang, minsan paano nga sa inyo yung theory na yun eh. Yung totoo yun, kaya nagpa-aaral kayo ng gusto, tapos pinapainan kayo ng pera. Yung mga nasa taas, hinihintay na kayo nun sa kanilang alipin ko naman kayo kahit mag-aaral kayo eh. Kahit matalino ka sa math, magaling ka mag-program, alipin ka lang nila. Kung nasa programa ka nila. Intindihan niyo ba? Kaya huwag mong magpapalit yung church, salita ng Diyos. Di na akong babasa ngayon kasi nagbabasa pa ako ng lesson namin eh. Sino inuna mo? Sino importante? Sino nagke-care talaga sa'yo? Yung business ko, kailangan magbukas ako 24 hours eh. Kakayanin mo, patay ka niyan. 7 days a week. Kasi ginagawa kong araw ang gabi at ang gabi ang araw. Makakabuti sa iyo yun? Sino nagloko sa inyo yan? Kasi kailangan mo kayong pera. Gano'ng kadami? Kaya wala tayong lusot dito. Ang katotohanan at ang purity, ang servant ka ng Panginoon, mahal mo ang salita ng Diyos, kung servant ka niya talaga, pure ka, kung pure ka, kahit anong level ng pangunawa mo, kung anong binigay sa iyo ng katalinuhan o hindi, lakas, at least magmamature ka. Yun ang sigurado doon. At yung attend lang yan eh. Basta sinabihan ako ng pero babalik ka. Yun ang sigurado ko sa inyo yun. At kung di ka makatid ng iba, ang dami pang opportunity. Pag humihindi ka na, pinako mo na, basta ganyang araw, hindi ako pwede dyan, ganyang. Doon lang ako sa Sunday morning. Maganda naman yung kaso, kaya ang tawag nila doon Sunday morning, glory. Sabihin, lagi nasa church siya mag Sunday morning kasi yun talaga di ba? Kahit Katoliko, gano'n. Pero yung pag nilaglalaban mo na, yung kahit yung ibang wala na sa iba, no? Nakukuha niyo ba? Pure loves pure. Are you pure? Katotohanan, pure. Are you pure? Maturity or perfection, ang point dito, perfected no? Perfect. Sinabing perfect, pure yun. And nobody's perfect eh. Sabi kay Job, perfect and entire. Hindi, sa James pala yun. Just and perfect and just. Sinabi kay Noah, ganun. So may level of purity at perfection at maturity na pwede tayo. Kaya nga tayo tinuturuan eh. Yung soul winning lang eh. Wala ka rin dyan eh. Wala kang lusod dyan kasi so mahirap yan. Kapilosopo eh. Alam nyo na yan. Umatin kayo ng meron ka pa rin mga bata. Mga mangha ka nga. So nag-soul winning kayo. Mukhang masungit pero pag kinausap mo, hindi naman eh. Amen. Kaya sinubukan kasi mo. No? Pag sinubukan mo, doon mo malalaman. So last, ano yung una? Katotohanan ay pure. Maturity or perfection is pure. Last. Ayos ng oras Tayo sa John pa rin, no? Puro John. First John, tsaka John. Familiar to. Kinabisado natin to dati. Ibasa niyo nga po, 23 and 24. Ready, go. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the words which he hears is not mine, but the Father's which sent me.
Okay, so dalawang way, no, para niya sabihin yung ating point dyan. So, pag mahal mo daw ang salita ng Diyos, mamahalin mo rin ng Diyos, papanatilihin mo, at mamahalin ka na ng Diyos. Ang ganda, di ba? Ang ganda pangako nun. So, mahal ba kayo ng Diyos? Ganyan din yan eh. Ang na-explain natin ni Pastor, ganun din eh. May favoritism ba ang Diyos? Mali yung favoritism, di ba? Pero minsan, may favorite siya, pero kasi kung masunurin ito, lagi na kwento sa inyo ito kasi totoo ito eh. Kasi sa libutan, parang komunista talaga eh. Ito, loko-loko, tapos ito yung mabait. Pareho lang kayo sa mata ko. Hindi biblical yun. Kung isa masunurin, mas gusto ko yun. Sumusunod sa akin eh. Yung isang hindi, kung mahal ko man yan, at least di ko papatayin agad, di ba? Pero, papakainin mo pa rin kung anak mo yan. Pero malayo mo isang loob mo dun. Amen? Amen. Yung nasabi sa Bible, ang Diyos yun mismo. Yung iba, galit siya doon. Hindi sumusunod eh. Anong pina-expect nyo? Pero pag minahal mo daw salita ng Diyos, yung kanyang salita, mamahalin ka din niya. And then, ang gandang allegory nito, no? Hindi lang allegory ito eh. Kasi nga, ang Diyos ay all-knowing and all-powerful and omnipresent, no? Ibig sabihin, kahit sa ang dakon, dun siya. So, pwede ka rin siya pumunta sa'yo at tumahan na. Okay? So again huwag kang magkakalituhan, iba yung indwelling of the Spirit, iba yung full feeling of the Holy Spirit. Kaya may dadagdag tayong hymn, ang ganda yun eh. So yun. So ang pinupuspos ng Banal na Espiritu, syempre sumusunod, di ba? Yung pure, and then yung talagang totoo. Yung kabaliktaran naman, pag hindi mo siya mahal, hindi mo alam yung Bible, hindi mo inaalam, hindi mo pinapakinggan, hindi mo inintindi. Kung magbabasa ka ngayon, next month, wala na naman. Diba? A-attend ka ngayon, next time, hindi na naman. Bakit daw? Sinasabi na dito, hindi mo talaga siya mahal. Yun ang sinasabi dito. Hindi, mahal ko nga eh, sabi mo lang yan. So, balik tayo sa kaninang pinag-usapan natin, yung sapatos. Kung mahal na mahal mo yung sapatos, minsan tatabi mo nga sa yung bago yung ano ko, katabi ko yung sa pagtulog. Parang si Peter. Kasi ang bango pa eh. Tsaka ngayon lang ako, first time ko yung bumili. Kasi nga si Bad, in-influensya na ako eh. First time kong bumili, napakamahal ng sapatos na to. Ang bango pa. Lahat ng sulok, kaya yung tingnan mo, kaya talaga. Ganun din kayo eh. Cellphone nyo, di ba? Pag bago yan, parang nakita niyo yung yung nanay, yung anak niya nakaganyan ulit. Nilagyan ng tape eh. Glino na eh, no? Lagi kang nakadikit na dyan eh. Pagkaibigan, kung ano man yan. So, ganun din yung kabaliktaran, no? Hindi mo binabasa. Ayaw mo makinig. Hindi mo siya mahal. Ano yun? Kaya, pero ang pinakabida dito, sinong gusto mo talagang makakasama? Sa araw-araw. Kasi ang Diyos, pwede kanya samahan kung gusto mo rin. Ang Bible lang mo, iniisip mo. Ay puro kalayawan, hindi kanya, kumbaga hindi kayo magiging close, hindi kanya pupuspusin. Intindihan niyo ba yun? So, anong point doon? Kanina, ano yung pure? Number 1, katotohanan. Number 2, maturity. Dito sa verse na to, ano yun? Sino yung pure na alam natin? At wala na mas pure pa sa kanya. Bukod sa salita niya, sino? Hindi siya mismo. Kaya again, yung mga kulto po, mapapansin mo kahit labas sa dila yan, kahit Katoliko, mahal namin. Ang Panginoon. Kaya pag nag-pray kayo, mapapansin niyo pag medyo hindi ka okay. Okay? Yung pangalan ng Panginoon, minsan, Jesus name. Yung pinaka-importante dun eh. Kahit sa mga awit, kaya yung mga may dinagdag akong awit eh, meron pa akong dadagdag. Center tayo kay Jesus, amen? Kaso baka hindi ng pangalan niya eh. Baka Yahuwah. Kaya loko-loko yung eh. Pero yun ang pangalan niya. May mga tuturo ako sa inyong hymns. Yung kadadagdag ko lang dito is yung yan, Jesus is the sweetest na yung alam niyo ba yan?
Wala pala tayo niyan eh. Matalin natin yan ha. So, normally, ito pag mga bago ka pa lang sa church, talagang minsan aloof ka sa mga ibang bagay, di ba? Ibang salita, ibang gawain, barkada. Yan, kahit yung ginagawa mo paghapon, maggabi. Pero pag talagang mahal mo ng Diyos, gawain ng Diyos, plugging ka sa church, normal lang yun, na puro Jesus ka na. Normal yun. Again, wag labas sa ilong ha. Kaya ako hindi rin ako magmamadali na, iba dyan, Team Jesus. Anyway, nakakatuwa na rin yung kaysa naman hindi, di ba? Pero, kung Team Jesus ka talaga, yan, nagbabasa, nag-aaral, nag-church, nag-soul winning, nag-pray. Yun. Pag mong pakita sa, madaling print yun eh. Si Trump nga, may sariling Bible yun, alam niyo ba yun? Yung mga Amerikanong hilig niya, God bless America! Ang tagal na sila nag-drift away dun eh. Kaya yung mga tunay na Kristiyano, huy! Anong pinagsasabi nyo? Kaya kahit sa dollar nila, gustong palitan yung in God we trust eh. Kasi hindi na sila nagtitiwala sa Diyos eh. Pure loves pure. Are you pure? Truth is pure. Maturity or perfection is pure, and the Lord Jesus is pure. Kaya point number 3, Lord-centered yun. Kung ikaw ay magiging pure, mamahalin mo salita ng Diyos, ang hirap kasi sabi mo, mahal mo yung Diyos. Pastor, pag nag-interpret ako ng Bible, ang hirap yun. Nakita ko, nagtatalo kahit mga Baptist eh. Pero malalang, depende nga rin sa'yo. Naalala nyo kanina tanong, di ba? Anong madali? Magsinungaling o sabi ng totoo? Parang nalaman doon kung ano yung inclination nyo eh. Hindi ko yan, pero medyo yun, psychological yun. Kaya hirap ko magsabi ng katotohanan. Bakit mas madaling magsinungaling? Mas madali sa iyo yun ngayon. Ngayon, pwede naman mabago yun. Amen? I-practice mo. No? Mahal mo yung katotohanan. Mahal mo yung salita ng Diyos. Pag nakaglo ka na dyan, ako madalas sa online ako eh. Hindi na rin ako makapanood ng kung naaasal ako sino papanoorin ko. Hindi Bible na lang. Nakadami pa ako. Kaya iba sa isa nagtataka eh. Nakakabasa ng ganun yun? Sobra pa nga eh. Madalas advance pa ako. Kasi sa halip na manood ako ng traffic man niya, kung yan, nabasa ko na lahat. Halos. Tsaka dati kasi na rin ako sa basa eh. Kaya ngayon ako sa audio ako ngayon. At least alam ko yung basa pati pronunciation. Ito yung kanina nabasa ng Jeremiah, air. Hindi hangin yung H-E-I-R. Tagapagmana, air. So pag nababasa mo ganun, mas madaling nga kabisahin kahit mga pangalan, unless napakahaba. Pero gusto ko sabihin, sana yan ang kaulayaw natin. Salita ng Diyos, pati music nyo, salita pa rin ng Diyos. Usapan nyo, salita ng Diyos. Pwede man lagi, hindi ko sinabing lagi. Pero yun ang dominante sa inyo. Kasi mahal mo nga eh. Pag mahal mo, lagi ka doon. Pag bago mag-asawa, ayaw maghiwalay niyan eh. Sandali lang. Sandali lang mawala. Hiramin ko lang. Ganun pa eh, no? Pag mag-asawa na, nasan siya? Ewan ko. Nasa na yun? Pure loves pure. Una, magpaka-pure. Yung salita ng Diyos, pure na yan. Yung Jesus, pure na yan. Naghihintay na lang sa sayo. Yung maturity, default yan. Yung iba, kaya, yun nga, ang inclination sa carnal tayo. May mga ganun, mga I'm a wretched. Napakabakasalanan ko talaga. Kasi totoo. Hindi, lahat tayo dinamay mo pa ako. Meron pa rin mga tao talagang hindi pare-pareho rin. Andun yung inclination mo kasi andun ka. Pansinin mo yung mga kanta ng mga CCM tuloy. Ng CCM. Laging ganun. Nasobrahan naman. So, truth is pure, perfection or maturity is pure, the Lord is pure. Ang tanong, pure ba tayo? Ano ba yung nagpo-purify sa atin?
Sabi ko na eh. Gali ha. Alala ko lang eh. John, 1 John 3. Every man that hath this hope, pakibasa, ready, go. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Ano sabi ni David? Limutan ko. Ayun. E basa, wherewithal, ready, go. Wherewithal shall a young Man cleanse his way by taking heed thereto unto the word. So, di kompleto eh, no? So, inano ko lang dito, pero naalala ko yung dalawang verse na yon. Eh, basta di nga ako pure eh. Alam ko. Pero paano nga? Nadumihan nyo nga yun. Dumi ng aking polo. Ang gagawin sa polo, di mo nasusuot. Ang gagawin mo, dilinisin. So, hindi ako pure eh. Pure loves pure. Ako, hindi ako yan. Hindi, magpa-pure ka. Sabi dito, paano nga tayo malilinis? Sa pakikinig at pag-take heed, hindi lang basta makinig yan. Okay? Gawin mo kasi yun ang sinusunod mo. According to thy word. Yung sinabi ka na sa 1 John, pinupurify mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Ano, basa lang? Basa lang? Hindi lang yan. Habang binabasa mo yan, purify ka. Sabi din ni Jesus eh. Sabi niya, John din yun eh. Ye are clean. Pag nakikinig ka sa salita ng Diyos, nalilinis ka eh. Ayan o, 1 John 15:3. Now are ye clean, or ye are clean through the word which I have spoken unto you. Paano nalinis yung? Kasi nga lang, pag nakikinig ka eh. Actually, pinaka-objective ko din, alam nyo kung ano? Yung nga, magbasa ulit tayo. Basta, nagabasa naman ako, hindi ko lang nilalagay dun. Niwala ako. Kung nagbabasa ka talaga, para matrack mo, yung iba, ma-encourage. Amen? By the way, pag hindi kayo attend, huwag nyo nang i-broadcast. Sabihan nyo na lang ako. Huwag nyo na sa lahat. Intindihan nyo ba yun? Ako lang sabihan nyo, para alam ko expect. Kasi nakikita rin ng iba, pwede pala yun. Mapaalam lang pala eh. Pwede naman talaga eh. Magkasabay-sabay pa. Ay, absent siya. Absent na rin ako. Ito dyan. So, magpalinis tayo sa Panginoon. Paano nga? Basahin mo. Basahin mo ulit. Parang di ko feel eh. Basahin mo lang. Hindi naman kita i-quiz eh. Diba? Iba yung Bible quiz yun. Iba yan eh. Pero araw-araw kasi talaga minsan nakakatamad yan eh. Normal yun. Pero again, pag nasanay ka magbabasa, wala ka na ibang basahin. Ayaw mo naman, ngayon, kanya-kanyang kwento, di ba? Yung DC, may malakas doon. Iba, kinukumpara pa. Sino mas malakas? Si Superman o si Thor? Parehong katang isip yun eh. Ito naman mga showbiz. Sino mas maganda? Si ganyan o si ganyan? Matay ka na. Walang kwenta. So, basahin mo na lang yung Bible. Kasi kahit yung mga pahiwatig sa Bible, maganda yun. Mga katotohanan, mga prinsipyo, pag nakuha mo, solid yun. Ibig sabihin, hindi yun something na ikaw yung malilito. Baliktad. Ang malilito, yung kunwari lang nagbabasa. Kaya nga pinapaliwanag lagi yung mga mali na mga false teaching. Eh. Sana hindi kayo naririndi dyan. Relevant yan sa atin. Hindi lang sa church. Sa buhay nyo.
Nakita mo yung kasinungalingan, kunwari itong mga to, mga hypocrite, kung ano-anong pinagagawa nila sa ano eh. Yun yung bagay na hindi dapat nating gayahin. Di ba? At saka, walang kwenta yan kung hindi ka nga ligtas eh. Tapos, sasabihin mo, mahal ko ang bansa ako. Maniniwala pa ako yung Abante kung hindi niya tinanggap yung ano niya eh, pork barrel niya. Maniwala pa ako sa kanya. Makikibaptist day din ako. Kasi hindi, mapapahiya tayo itong kay Abante. Amen. Pure loves pure. Are you pure? Kung hindi pa, magpalinis sa salita ng Diyos. Basahin mo, basahin mo. Magtanong sa isip mo. So, wala kinalaman sa trabaho yan. Anong wala? Example lang kanina ni Brad, anong wala? Yan nga pinaka eh. Yung tanong ngayon, paano solusyon ng korupsyon sa mundo? Ito mga mainstream media, nilalagay lang nila doon, pero hindi sila nag-iisip. Hindi nila pinipursue yung sagot doon sa tanong nila. Kaya mas nakakaasar eh. Pag nasana yung mga tao doon, babaliwalay na yung katotohanan. Di ba kahit kayo, kunwari, itong sinong gusto mong station dito? Kunwari na lang, si Julia, tsaka si Juliana. Kunwari lang, magkaibigan sila. Tapos, yung isa hindi nakikinig, okay lang yan. Ay, Bible quiz mamaya. Okay lang naman daw yan, kahit ano eh. Tingnan mo hindi ako mag-review Yung mga ganyan pa kahit sa amin dati ganun eh. Stock knowledge lang. Yabangan pa yan eh. Alam natin hindi ganun ang pag-aaral. Malala yung klase ko, naalala ko na naman eh. Ang palabas niya, hindi siya nag-aaral. Mas mayabang yun. Naku, bagsak ako. Ang ingay pa. Yung distribute, ginagawa niyo ba yung ngayon? Sige, ito na. Simula sa pinakamababa. Pamela, 5/100. Di ba? Ganun yun eh. Habang binibigay sa... Naku, bagsak ako. Sigurado ako, bagsak ako. Bandang uli, ang taas niya. Anong ginapalabas itong taon to? Tapos, nag-review na pala siya, pero pag andyan hindi siya nag-review, nangaasar lang. So, may hypocrisy doon. So, ganyan ginagawa ng mga media tsaka politiko eh. Sana hindi tayo gano'n. Amen? Ngayon talagang mas mahina tayo. Lahat naman tayo mas mahina kumpara sa iba eh. Magpakatotoo ka lang. And then again, yung Bible dapat niyan. Hindi kayo mag-isisi, sinasabi ko sa inyo. Binasa nyo yan, accomplishment nyo na yan. Hindi nyo kailangan pagyabang, pero alam mo yun. Minsan sabihin mo sa iba, para may encourage din sila. Kasi iba, kaya si Pastor Pado nun, yun ang lagi niyang Yung iba nayayabangan din dun eh. Anong bago ako? Okay lang, nabasa niya yun. Over 7, nung panahon na yun, 70 pa lang eh. Nasa 70 pa lang siya eh. Ngayon, 200 na daw eh. Sabi niya iba, fair naman. Palibasa sila, hindi nagbabasa. At pag tinanong mo, talagang hindi. Yung iba, inamin talaga. Pastor yun At least, honest. Kasi ang pangit, di ba? Kasi yung kaibigan kong Pentecostal, hindi ko kaibigan mamatalik yun Sabi, yung doktrina, alam mo natutunan ko sa ministry, yung doktrina, hindi pala masyado importante, patay ka dyan. Kaya wala eh. Walang aasahan sa mga ganyan. So magsipag ka lang. Wala naman tayong paunahan eh. It's between you and the Lord. Kung totoong sinasabi niya pwede mo linisin sarili mo at ang nagmamahal, balikan natin yung kaninang verse. Tagal na ba kayo? Last na lang. Verse natin, Psalms 119, 140. Nabuhol na ako. Thy word is very pure. Therefore, thy servant loveth it. Kaya huwag niyong mamahalin yung kasinungalingan, yung konting kahit saan yan, totoo yan eh. Kunwari, mahal ko yung customer. Uy, sir, kailangan mo itong vitamins na to, sir. Ano, malusog ka. Pero actually, gusto niya makabenta.
Ngayon, hindi mo sa mga bumenta kung talagang malusog yun, di ba? Kaya huwag kang mapagkunwari. Gusto winning ako, pero actually gusto mo dumami yung member. Iwasan natin yun. Maburn ka dyan. Ano pa? Gagawa ko ng para mapakita nila na ganyan ako. Di ba pala yung motibo mo? Okay? Nangyayari yan eh. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, talagang dapat pinoproject mo yan hanggang mamatay ka na eh. Kasi nga, yun lang ang pleasing sa Diyos eh, yung paglilingkod na gano'n. Pag hindi, ikaw din ang burn. So, mahal mo ba? Ito lang ang pinaka-iwanan ko sa inyo. Kamusta yung Bible reading nyo? Tsaka soul winning? Kamusta? Attendance sa church, kamusta? So, dati nga, tinusulat pa namin yan kasi tansyado ko naman eh. So, mahal mo ba yung salita ng Diyos? Masasabi mo ba yun? Huwag sabi lang. Kasi sinasabi dito, salita ng Diyos ay pure, yung lingkod niya ang nagmamahal doon. Kaya huwag ka na magtaka yung mga kulto, sablay na sablay. Gusto mo ba ganun? Basta pag nagkulto ako, di naman kita makikinig eh. Kahit di mo makinig eh. Mag-resonate sa iyan eh. Kaya yung mga backslider, hirap talaga yan. Nahihirapan talaga. Kaya ayaw pumalig dyan, basta may marinig ako sa iyo eh. Yung maririnig mo, yung dapat mong marinig. Amen. Pero pag nag-ayos ka, maniwala ka, magaan yan sa kalooban. Amen. Yung Diyos kahit nasaan siya eh. So example ko na sa inyo, kasi si Pastor nung laging nabanggit eh. Marirelate mo talaga eh. Ang tunay na lingkod ng Diyos, yung magpapasto yan, hindi yan nagpasto lang aksidente, natisod o natokso lang. Uy, pastor ka. Madalas ay hindi, pag naintindihan mo talaga, ayaw mo. Pero bandang uli, hindi ka na rin makakatanggi. Kasi wala ka ng kapayapaang outside dun. Wala, hindi mo makita yung sarili mo outside ng di ka pastor eh. So, ganun din kayo. Natitiis nyo bang di mag-church? Hindi ko nakukwento yung kay Pedro tsaka kay Juan. Alam niyo na yun, di ba? Ano yung ulam? Ano yung pinipitch si Pastor? Alam niyo na yun? Parang di ka mag-isip, ano pinipitch kaya doon? Ano nangyari doon? Maten ka na. So may project ako eh. Pira, ilang ba tayo dito? Time management. Very basic. Kailan ba tinuro sa school yan? Parang hindi, no? Nasabi yan, lalo yung mga lahat tayo may exam, may ganyan. Trabaho, yan. Time management lang. Huwag na yung excuse yan. Lalo yung labada nyo. Nagawa ko ng meme yan eh. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong salita again. Mga Panginoon, kayo po may taas lagi. Of course, tataas kayo pag ang tinataas namin sa buhay namin, kung anong kaulayaw namin, bibigyan namin ng time, effort, even money, Panginoon. Ano yung bibigyan namin ng ganyang priority at pansin, Panginoon? Kung mahal namin ngayon, kung hindi namin masyadong mahal lang sa salita niyo, Lord, patawarin niyo, Lord, kami. May tinuturuan ngayon, wala ka pintalo pala ng pagka minahal namin sa salita niyo. Sa attendance man yan, basa, makinig, application, Panginoon. Iba-iba rin kami ng level ng maturity pa. Panginoon, I pray na sabi niyo bawat isa, tulungan. Panginoon, makita namin yung purity. Hindi kayo nag-uutos ng mga gitang bagay sa amin para lang sa wala, Panginoon. Yan makita namin na pinangako niyo, ito'y salita yung pure at napakaganda ng katotohanan. Ay normal lang, Panginoon, at it should follow. Mahalin namin to, Lord. At sa mga kabataan dito, Lord, mahaba pang tatakbuhin. So I pray special blessings sa kanila, Panginoon, mangunawa. Ilaan na nila ng kanilang oras. Hindi niya may hinahanap sa amin, hindi niya hinihingi sa amin ang wala kami. Pera man yan or time, effort, Panginoon, attention. Kayo'y righteous, Panginoon. Hindi na kayo pwede sabihin na sobra na kayo.
So I pray, again, tulungan niyo bawat isa, patawarin, magbigyan namin priority, Panginoon. Po Lord, gabayin yung bawat isa din, mga ibang nahihirapan, hindi pa nakakalam ng kanilang nagdadaanan. DM, si Joshua, Panginoon, Kuya Jun, mga dito, Lord, na excited kami, Lord. At yun nga, evaluate namin ang sarili namin kung anong mahal ba namin. Yung salita niyo, Lord, or ginagamit mo sa namin yung salita niyo. Gawain niyo, Lord, sa ibang bagay, makasarili. Tumarin niyo, Lord, kami. Salamat po, Lord, kayo malalati at lalarin niyo namin kakainin. Maraming salamat sa fellowship, Panginoon. Each time na meron kami ganitong gawain, panahon para fellowship din po, Lord. Maraming salamat sa naghahanda, contribute para sa success din ng church. Of course, pag successful ang church, masaya at maayos ang environment at samahan. Mas magagawa namin, Panginoon, na maayos, Panginoon, at matagal at effective ang kanyang gawain. So, salamat po dito. Basta niyo kami kakainin. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen.